Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka. Yeah, gabi po dito. Wala ka sa Pilipinas. Saan ka po ngayon? Wala. Norway po. Norway. Ooh. Layo. Ano pangalan mo? Ann po. Ano spelling ng Ann mo? Ayan. 2 letra lang? Sige, dagdagan nyo na lang po ng isa pa. Hindi nga kung ano ba talaga? Screen name. AN lang po. Ayan lang. O sige, ilan taong ka na, Ann? 29 po. Parang inisip mo yung edad mo ah. Kinakalimutan ko na nga kasi sa bagay malapit ka na mag-30 no? Yeah, pag mga 25, kalimutan mo na yung susunod na yun. Anyways, ay nako, batiin mo yung 4,000 nanonood sa atin. No? Actually, 5,000 combined tayo ngayon. 4,000 on TikTok and 500 on Blue App. So, dami. Hello, people. Nakatingin po ako sa TikTok. Okay, Comment. patayin mo yan. Patayin mo yung comment section kasi hindi ka makapag-focus sa akin. Okay po. Alright, don't watch anything. Focus ka muna sa akin. Sige po. Anong ginagawa mo dyan sa Norway? Work po. OFW. Yeah. Kailan ka pa naan dyan? 2020. So, pag po ng pandemic. Pagkatapos ng pandemic? Hindi. Beginning po. Buti nakaalusot ka pa, ano? Yes po. Swerte. Okay. So, kalahating dekada ka na. Nakauwi ka na ba since then? Nakauwi po ako last year. Kung namatay po yung father ko. I'm sorry to hear that. Yes. Okay. Dapat po ilang days na lang bago ako umuwi. Dapat is namatay siya. So, hindi ako nakaabot. Okay. Kailan yan, ma'am? Bandang po. September. Last year? Yes po. Opo. Okay. So, naka-recontract ka na? Opo. May permanent residency na po ako sa... Oh, that's nice. Yeah. Sinong kasama mo dyan? Do you have a family there? Ganon? Ako lang po, mag-isa. May jowa ka na dyan? Yun siya yung problema ko. Pinoy din, Pinoy. Foreigner po. Anong lahi niya? Norwegian din. O, di ikaw yung foreigner. Paano siya pagiging foreigner? Loko-loko ka no? Kasi nakakalimutan. Bansa niya yan eh. Ikaw yung foreigner dyan eh. Siya yung lokal dyan eh. Ha? Sorry. Sige. sorry. Sanay kasi tayo na pag foreigner, pag di ka lahi, foreigner ka agad eh. Lokal dyan, lokal. Yes po. Okay. Matagal na kayo? On and off. So, nag-start siya 2022. 2022. Yeah. Dumawag lang ako kasi gusto ko makuha yung perspective. Male perspective kasi wala naman akong kuhang male perspective. And then someone na may anak kasi meron siyang anak. So, I don't know if I'm the problem katulad nung last caller or pareho kami. Balik, there is age difference sa aming dalawa, maybe 13 years. 14. And then 13 years ang age difference ninyo. Yes. Okay. So, ilan taon na siya? 43. So 14 years. Ha? Yeah. 29 ka, di ba? Yes. 29 plus 10. 39. 43. Tama, 43 nga. Confirm ko pa kasi. Tama, 43 nga. Bobo ko sa math, sorry. Nantagal ko nag-isip doon Oo nga, no? Okay. Huwag mo na tumawa, tatawanan pa ako. Sige na, game.
Live-in po kami before, pero kasi parang feeling ko medyo bata pa ako. Mm. Para, magsama sa isang bahay. That's why nag-separate po ako. And then later on, nalaman ko na hindi ko alam kung matatawag siyang cheating kasi nalaman ko na yung kaibigan ko is kinakausap niya behind my back. Ay, di front mo Tapos, yun, no? Behind mo. Sige. Paano usap? Anong usap nila? kailan bakasyon nyo? Kamusta ka? Ang ganda mo. Like, Depende naman siya sa naman. flirtatious. Oo, tapos hindi ko alam. Tapos? Nalaman ko na lang sa ibang tao. Pero kasi, parang ikaw babae ka, alam mo na nangyayari siya, pero wala kang solid evidence na, alam mo may mali, pero hindi mo mapinpoint kung ano yung mali. Okay. So, sa'yo instinctive lahat ng bagay. Tapos, umalis ako ng bahay pero okay kami noon. And then, nung umalis ako na yun, dami kong nalaman and then nag-separate kami. So, For ang a talagang dahilan ng pag-separate ninyo ay yung kaibigan mong kausap niya o iba pa? Kasi that time, after, parang kasi hopeless ka na. Parang ikaw, ikagrasp mo kung ano pa yung makukuha mo dun sa relationship. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko magpakasal. Parang ikaw, gusto mo ng assurance, biglang kasal agad yung tinakbuhan mo. Parang ganun, parang just to fix the relationship. Parang feeling mo, yun yung magsusolve. Wait lang. Pero Hindi mo nasagot yung tanong ko. Tinatanong ko lang kung ang talagang ang dahilan ng paghihiwalay niyo nun ay yung kaibigan mong kausap niya or iba pa? one of the reason, and then after nung sinabi ko sa kanyang Kung kasal, ayaw niya. Kung gusto mo magbalikan tayo, kasal tayo, ganon. Hindi, parang sinabi ko sa kanya, gusto ko magpakasal. And then sabi niya, wala daw kasi nga, nakapag-divorce na siya before, tapos may anak siya, ayaw niya nang makasal ulit, ayaw niya nang magkaanak. So parang iyon yung nag-separate sa aming dalawa. After noon, hindi na kami nag-usap for a year. Okay. And then itong December, nag-message siya sa akin saying na gusto niya nang magpakasal. Like parang ready na siya. Ngayong September? Etong December December, Ready na siyang magpakasal. Magsasign lang ako ng prenup. And then, ready na siya magpakasal. Ako naman yung wait lang. Like, ako naman yung ayoko. Like, parang sabi niya sa akin, kasal pala ang gusto mo. Ngayon, ready na ako magpakasal na tayo. Like, parang for me naman, ngayon, gusto ko magpakasal tayo dahil gusto mo. Hindi dahil yun lang yung way para magkabalikan tayo. Okay. In-explain ko sa kanya yung situation and then naintindihan naman niya. Pero dahil nga yung past naming dalawa, sanay ako na chaos. Parang mag-aaway kami, magbabate, Ngayon, tinanong ko siya, willing ka bang ayusin yung relationship? Ngayon, willing ka bang gawin yung tama? Tapos sinabi niya, oo. Ngayon ginagawa niya yung tama. Kino-question ko bawat kilos niya. So siya, naiinis siya sa akin. Like, may kausap ng ibang babae. Like, dinudukduk niya na sa mukha ko yung cellphone niya. Wala kang time sa akin, nagagawa niya ng time. Parang ako, hinahanapan ko na lang siya ng mali na hindi ko alam sa sarili ko kung like, gusto mo ba talaga ng nasa sitwasyon mo? Like, gusto ko ba talaga siya uli? O dahil familiar lang ako sa kanya? O hindi ko alam. So, bakit tayong pakasal? Kasi nga parang hindi nga ngayon parang hindi niya masabi nga sa pamilya. Dahil nga I know pag may anak ka na, poprotektahan mo yung interest ng anak mo. So siya hindi niya masabi sa anak niya na kami. You're not answering my question. Tinatanong kita, bakit ayaw pakasal? I mean, you're back together. It's exactly what you wanted several years ago. Ba't ayaw pakasal?
Hindi kita pinagtutulakan ha. I just wanna know the wisdom behind. Bakit ayaw mo? Natatakot ako na baka gawin niya uli yung ginawa niya. Magpapakasal kayo eh. Kaya nga, So bakit ayaw mo? yun din yung tanong na hindi ko masagot kasi siya, nagpaplano na siya. Bibili tayo ng bahay sa Pinas. Ganito yung gagawin natin. Ganito yung gagawin mo. Pero kasi hinahanapan ko siya ng butas kaya feeling ko ako yung mali. Bakit nga ayaw mo nga? Takot. Saan? Takot ako. So anong Sa- what can take away your fear? Ano kung takot ka, anong pwede niyang gawin para mawala yung takot mo? Takot ako na hindi siya seryoso kasi hindi naman niya sinasabi He's sa asking you pamilya. to marry him. Mm. What ano pang mas seryoso doon ang gusto mong ang hinahanap mo sa kanya? Action? He's asking you to marry him. Mhm. Okay, ano pa ba ang kailangan niyang gawin? Siguro ko, well, ngayon hindi ko alam. Hindi ko din, Mhm. kasi nung kasama ko siya sa bahay, Okay. palagi kong tinatanong sa sarili ko, ito ba yung buhay na gusto ko? Siguro a part of me hindi ko gusto. Ano, then ba't ka sa relasyon na yan? Yan nga eh. Hindi ko din alam. Hindi ko alam, naguguluhan ako kasi kahit sa part ko din, sa side ko, not a lot of people alam yung situation. Natatakot akong ma-judge. So, hindi alam ng mga tao na may boyfriend ako. And then, hindi din alam ng parents niya or No, hindi din I'm sorry, but you are making this complicated than it already is. No, it's not supposed to be this complicated. You have a boyfriend. Your boyfriend asked you to marry him. You want that, and suddenly ayaw mo na. Why? Kasi feeling ko inas niya lang ako dahil yun lang yung way para magkabalikan kami. Hindi dahil yun yung gusto niya. Oh my God, that does not make sense. That's very stupid. It's one and the same. How is that so different from each other? Inas lang, ulitin mo nga yan, ma'am. Paliwanag mo nga sa akin kasi ba ako yung tanga dito. Paliwanag mo nga sa akin, inas lang niya ako. Kasi minas niya ako na Mhm. magsasign lang kami ng prenup and then right there and then ready na siyang magpakasal. Yeah. And then a part of me na takot ako na bakit ginagawa niya lang yun para magkabalikan kami. Yes, exactly. He wants to marry you. Yun talaga yun. Nakakagulat Kasi ba naman yun? parang kasing sa akin, pakasalan mo ko dahil gusto mo kong Mhm. oh. Come on, explain to me. Kasi parang feeling ko sa utak ko, bumalik ka lang ngayon dahil gusto mong, papakasalan mo lang ako dahil gusto mong ibigay yung gusto ko, hindi dahil gusto mo akong pakasalan. What? You're stupid. You are. Ano yun? He wants you back. He wants to marry you. It's one and the same. Simple as that. Is it not? Maybe ginawa ko lang siyang complicated. Hindi, ayaw mo lang kasi may prenup, yun yun. No, actually, Mhm. I'm the one na nag-suggest sa kanya nun before. Mhm. Nung naghiwalay kami, like, ako yung nagsabi sa kanya before na mag-sign siya nun kasi if I want his money, way before early ng relationship So namin. bakit nga ayaw nagsabi- magpakasal? Sige, game. Bakit nga? Fear ng, yun nga din yun katulad ng sinabi nyo na pera, prenup. People are gonna judge me dahil sa age namin, dahil mayaman siya. That's not answering my question. Bakit nga ayaw magpakasal?
baka hindi genuine siya, and then I don't want other people to judge me dahil nga sa situation namin. Judge you with what? How? Kasi kasi mayaman po yung lalaki. And then Okay. may age difference. Pag nakakita ka ng Pinay at Afam dyan sa kalsada, immediately sinasabi ng mga tao, Why is that your kababayan. why is that your concern? I mean, yung relasyon niyo kay inyong dalawa. Why is that your concern? Yeah, I don't know. I don't know. Bakit nga? Hindi ko din alam. Alam mo, ayaw mo lang sabihin. There is a guy you like, Mhm. di ba? Naghiwalay kayo, regardless of the reason why you were separated. Mhm. Nagbalikan kayo, he asked you to marry him. Mhm. Yes. Nakipagbalikan ka sa kanya. This is exactly what you wanted. So ba't ayaw mo ngayon? Hindi kita pinipilit mama na makipag-marry sa kanya kung ayaw mo. I just wanna understand why. Kasi may divorce naman dyan sa bayan, sa bansa nyo. Oo nga po. Oh, hindi naman problema yun eh. Then why? Why wouldn't you marry the guy? Isa din po sa, well, ngayon na tanong mo, isa din po sa reason is ayaw niya mag-anak. Ha? Ayaw niya mag-anak. Ayaw niya mag-anak. Yes. Okay. That's why you don't wanna marry him. Yes. Okay. Ba't nandiyan ka pa sa relasyon na yan? Yun nga po yung tinatanong ko sa akin everyday sa sarili ko. Ano sabi ng sarili mo? Kausapin ko nga yung sarili mo. Pwede ba yan? May anak ka na ba? Ann? Wala po. Ayaw niya mag-anak. Ba't so nandiyan ka? Ayaw. So if his stance is that clear, ba't nandiyan ka pa sa relasyon na yan? Hindi. Actually, gusto ko na nga po sanang makipaghiwalay. Kaso, paano ko i-explain sa kanya yun? Ba't ka lang paliwanag? Pag-iwalay ka Kasi lang. part of me, ayoko siyang iwan. Kasi a part of me, kasi by just being with him, parang kailangan kong i-give up yung pagiging mom. And that's my ultimate dream. Kaya nga, ba't nandiyan ka pa sa kanya? Hindi ko siya kayang iwan. Bakit? Pero kasi everyday, tinatanong ko yung sarili ko na parang ito ba yung buhay na gusto mo? I-give up mo yung pangarap mo para makasama tong tao na to. Baka maging resentment mo to in the future. Baka pagmulan pa ng away nyo You're in the right. future. You are right. So ba't nandiyan ka pa sa relasyon na yan? You know, ganito yan he told you exactly what he wants and does not want sa relasyon na magkakaroon kayo. Nilatag niya ng buo ito sa'yo. May prenup tayo. Papakasalan kita, may prenup. Ayoko ng anak. You know, alam mo kung anong kondisyon niya. Opo. Ba't nandiyan ka pa? Nandiyan ka Kaya pero siguro- nagko-complain ka. Kaya nga siguro everyday gumagawa ako ng away. Kasi siya kahit minsan nagko-complain, okay, ano na namang ginawa ko ngayon? Live-in na ba kayo dyan? Hindi po. Paano ka nagkaroon ng permanent residency? Pwede pala yun, no? Kaya nag-work ka lang. Opo. Bibigyan ka ng government? Ng ano po na? Permanent residency? PR ka, di ba? Opo. So, ba't nandiyan ka pa sa relasyon na yan? I mean, if you don't really see him as being part of your future, why be with him? Parang hindi ko ma-imagine. Selfish talaga siya. Even ako, yun yung inaano ko. Parang hindi ko ma-imagine makita siya sa iba.
Ang tanong mo sa akin, ma'am? Mm. I'm the problem. Alam ko na No, po. you're not. You're not. You know exactly what you want. You're just not being honest. Mm. You know exactly. It's not a problem that you know what you want. Mhm. Hindi problema yun. I mean, I like people who knows what they want. I like people who know what they want. Isang magandang katangian yan when you know exactly what you want. And you know exactly what you want. He knows exactly what he wants. Mhm. And what you want, what he wants, what you do not want, what he doesn't want, hindi nagtutugma. Hindi kayo jive, hindi kayo aligned. Tama? You are not in Opo. congruence with the things you like and do not like. You are not in congruence. Hindi kayo aligned. Ba't nandiyan ka ba? Hmm? Hindi ko din alam. Anong tanong mo sa akin, ma'am? I think, I just parang gusto ko lang ng someone na magsabi sa akin. Ha? Like, ipamukha sa akin na Na? kung ano yung nasa isip ko na gusto kong gawin. You know, like makipaghiwalay and then stop wasting his time and my time. Ano na? Sorry po. I missed that one out. Ano po ulit yun, ma'am? Na huwag lang sayangan yung oras niya at saka yung oras ko. Oh, I completely agree with you. Yeah, that I admire. That's a very good realization. Kasi you said something very, very wise kanina. Mhm. You do not want to resent him in the future in case, tama? Opo. In case na mamaya, umuo ka lang dahil na-offer ka ng kasal. Huwag natin pag-usapan yung offer niya sa'yo. Pag-usapan natin ikaw. Opo. Oo. Ayaw mo siyang i-resent. Tama, no? Because Opo. what he's offering you is something that you do not see in your future. And your future is your own responsibility. You are single, you are young, you're 29, you're fresh. If you at any point in your life being 29 does not want to make compromises about the future that you want for yourself, it's okay. Kasi future mo yan eh. It's for you to decide on the future that you want. It's okay. Kasi nasa point po ako na give up ko yung pagiging nanay. Kasi mahal ko po yung tao na to. Pero yun nga po, natatakot ako na magkaroon ng resentment. Kasi ngayon, overflowing pa yung pagmamahal ko doon sa tao. What if, you know, every time na na-imagine ko siya sa anak niya ngayon, siya may anak, ako wala. Exactly. And let's be real, mas Yes. matanda siya sa akin. There are chance na mas mauuna siya sa akin. What about me? Exactly. Na paano ako wala akong anak? That's not being Every day. that's not being selfish, Ann. That's you being wise. That's you knowing what you want. Hindi yan selfish. It's completely warranted that you want these things for yourself. May takot lang akong sorry.
What? Yeah, natatakot lang talaga ako na lahat ng kapatid ko may anak, ako wala. And then, No. mahal ko siya eh. You Mahal na don't mahal ko yung need, tao. okay, ganito ano. Hindi ko kayang pakialaman ang dahilan niya kung bakit ayaw niya ng anak sa iyo. Tama? But I can interpret that. You want me to interpret that from a guy's perspective? Yes po. Ayaw niya ng anak sa iyo kasi ayaw niya ng obligasyon. Yun na po yung sinabi niya sa Number one. Number two, ayaw na niya mahati pa yung atensyon ng mga anak niya. Yes na po. Magsiselos na yung mga yon. And number three, this is the most striking one. Ready? Yes po. He is marrying you because he wants someone for companionship as he grows older. And to you, it's not acceptable. Tama? Lahat po yan sinabi niya sa akin. Exactly. You to him is love. Him to you is a necessity. Opo. Run as far away as you can from him. You will always feel like you are an outsider. May prenup. Right naman niya yun. Di ba? Ayaw niya ng anak sa iyo. You'll never be a mom. You will always be envious doon sa mga may anak. Kasi nga, kaya mo pero ayaw niya eh. Yun nga po. Run. Leave the guy behind. I'm not kidding. Makipag-iwalay ka. He doesn't love you. He needs you. Yun din ang nararamdaman ko kasi every time nagkikita kami. Yep. Typically, ang foreigner, siya ang gumagastos pag nagkikita kayo. Ako hindi eh. Ako gumagastos kasi I want to show him that I love him for siya. Mhm. Hindi dahil kung ano yung kaya niyang ibigay sa buhay ko. Kung ano yung relasyon namin sa ibang foreigner at Filipino, that's different. Kasi kaming dalawa, minimake sure ko 50-50 pag lumalabas. Pag pumupunta dito sa bahay ko, ako yung gumagastos and everything. That's like, I want him to feel na genuine ako sa kanya. And I know naman na sinasabi naman niya yun sa akin. Pero kasi nga, pag iniisip ko na, unfair. Parang ako yung nag-give up. Ang laki ng i-give up ko. Being a mom, may prenup, I don't have sense of security. Kasi pag napagod siya, especially may cheating before, pag napagod siya, pwede niya na akong iwan. Well, a marriage will not prevent that. Yun nga po. Makipag-iwalay ka na. Maybe today. Actually, may naka-ready na po kung sasabihin sa kanya na gusto ko makapaghiwalay. Go. Na hindi ko lang ma-send. I support you. Go. Alam mo, one day, papasalamatan mo ang sarili mo. You might find the next guy, the next charming guy to be in your life, di ba? As your Superman, a savior. Someone is going to save you from all the, yung mga fears and frustrations you have in life. And you will never find that guy hanggat nandiyan ka sa relasyon na yan. Yan din po ang iniisip ko. I respect what you want. Ate, what you want is not wrong. Hindi mo kailangan mahiya sa gusto mo kasi right mo yan eh. That's your own standards. We cannot tell you what not to want and what to want. I think pag nakita kami sa weekend, Good. or I'm just gonna send him a message. Diskarte mo na yan. Alam mo, one day you'll be glad you did that. Okay? Opo.
You've been there for 4 years, tama? Opo. And so far, you've been unstoppable, no? Opo. Don't slow down now. Thank you po. There's nothing wrong with what you want. Walang masama sa gusto mo. It's perfectly okay what you want. Opo. I have a wish for you. Do you want to hear? Yes po. I wish that in the most convenient time, as soon as possible, you become a mom to the right Mm. dad. I wish that you become a mom to the right dad with the right person. Okay? Opo. Hindi yung kung sino-sino lang. "Psst, kuya, pwede ka ba?" Kuya, ganun. Hindi naman ganun, ha? That's my wish for you. It will come. Ba't ka umiiyak? Ayun po, kailangan ko nga. Ha? Ayun, kaya gusto kong marinig na tama tama yung nasa utak ko Of na course. Mabalitaan mo kami pag may jowa ka na ulit. Pero for now, heal yourself. opo. Heal yourself. Okay? Opo. Regards to your mom. Alright? Opo. Abay po. Opo.